Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Pinangako ng Birhen ang maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kapatid ko po si Father Arnold Layok na dapat po magdiriwang na ating pong Misa de Gallo. Ako po si Father Gerald Metal. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, alalahanin natin ang ating pagkukulang bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinapasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan maging sa kalaliman ng Sheol at sa itaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos sa inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin.
Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sa indigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Alleluia, 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 Alleluia. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay, Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Ay sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David at maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po'y natutuwa at makabalik na ng live dito sa Radio Veritas. Lagi lang po akong nakasubaybay sa video streaming at lagi po si Father Arnold dito. Pansamantalang, accidentally pa rin po yung pagpalit ko kay Father Arnold. Gawa ng, nakalabas na po siya sa hospital, kaya lang medyo magre-recover pa siya ng konti. Kaya nagkataon naman nandito ako, isusurprise ko sana si Father Arnold na gaya ng ginagawa ko dati. Nasira yung surprise. Pero nakadalaw po ako sa hospital. So Father Arnold, kung kayo nakikinig sa ating programa, get well soon, and
nananabi ka mga listeners natin na marinig ang tinig mo ulit dito sa Radyo Veritas. Okay, pag-usapan natin, ang tawag po dito sa araw na ito ay Misa Aurea, no? Ito ang, anong ibig sabihin ng Misa Aurea? Tama ba ako sa salita ko, Misa Aurea? Okay, Misa ng ginintuang Misa. Bakit kaya gintong Misa to? Anong gininto ng Misa natin? Sa Gospel, no? Sa Ebanghelyo po natin. Naganap ngayong araw na ito ang paghahayag ng anghel, no, na tinanong, inalok si Mama Mary kung tatanggapin niya yung pagiging ina ng manunubos. Pwede niyang sabihin, no, I don't like. Pwede niyang sabihin, wag na lang po, iba na lang. Hindi siya yung bang magpakeme o kaya magpa-tweetams. Iba na lang po yung imbitahan ninyo. Kasi hindi ako yung bang meron tinatawag tayong false humility na sasabihin natin na hindi ako karapat-dapat, gano'n, ano. So si Mama Mary, while she has the humility, meron siyang mababang puso, no? Pero handa siyang iharap yung kababaan niya at maging handa sa paglilingkod sa Diyos. At sinabi niya, pinuri siya muna, no? Matuwa ka. Yun, pag magninilayan natin mamaya, matuwa ka. Pero dahil doon sa sagot niya yun, mga kapatid, sa araw na ito ng pagsagot niya sa ating simbang gabi, ay naganap ang initial move of salvation. Ang pinaka-rurok ng kaligtasan, mga kapanalig, ay ang pagpapakasakit ng Panginoon sa banal na krus. Yung kanyang pagkakapako sa krus, pagkamatay at muling pagkabuhay. Yung kasunod nitong event na to, yung pagsilang niya, na pagdiriwang po natin sa araw ng Pasko. Pero yung pinaka-highlight nito, yung araw na sumagot din si Jesus ng yes to the Father, na magamagat, ayaw kong inumin ang kopa ng paghihirap, iinumin ko. At pagkatapos siya nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay. The answer of yes. At ang sagot ni Maria, mga kapanalig, ay yes, ako ang alipin ng Panginoon. Ako ang alipin. Mababang loob, pero handang sumunod. Ganyan din po, mga kapanalig, kapag kayo ini-invite sa gawaing pang Diyos, lagi may humility, pero wag false humility, hindi maling pagpapakababa. No? Inanyayahan ka, magbasa ka, hindi naman maganda yung boses ko. Hindi man boses mo yung tinitingnan, yung salita ng Diyos. Di paghandaan. Yan, ano. Para kay Lord, huwag kang magsabi ng no pag kinailangan ka. Mula sa paglilinis marahil ng simbahan, pag-aayos, pagde-decor, no? Kung alam mo namang kaya mo namang ayusin yung dekorasyon sa simbahan, tumulong ka, huwag kang mahiya. Huwag kang titingin sa mga tao sa paligid. May mga mamiminta sa'yo, may mga pupuri. Pag pinuri ka, thank you, pero alisin mo na yun pagkatapos. Mayroong pupula sa'yo, pero pag alam mong tama yung ginagawa mo, tuloy lang. Ako ang alipin ng Panginoon. At mga kapanalig, at sa salita po ni Mama Mary, I am the handmaid of the Lord, ecce ancilla Domini. The word is, ito po yung susunod na reflection natin, yung sagot ni Mama Mary in Latin, fiat mihi secundum verbum tuum. Ano po ibig sabihin ito? Fiat, mangyari. Ayan, maganda sa Tagalog, ano? Fiat, mangyari, mihi, sa akin. Sa Old Testament, sa creation, no, lumitaw yung salitang fiat ulit. Hindi ulit. Pangalawa na pala daw yung unang fiat. At ano yung unang fiat? Nung naglikha ang Diyos ng sanlibutan, ang una niyang sinabi, let there be light. Fiat lux. Let there be light. Mangyaring magliwanag, mangyaring magkaroon ng liwanag, mangyaring magliwanag. Parang pinindot lang yun, no? Pero word lang yun. Fiat, then the creation. Fiat ni Mama Mary, then salvation. The first was the Father, and the second was the Mother, Our Lady. So, malakas ang ibig sabihin nito, malaki ang ibig sabihin ng pagsagot niya ng fiat, at sa pamamagitan po ng fiat, maganda rin siguro baka pag meron kayong mga wish, maliban sa amen, pwede nyo sabihin yung fiat, let it be done. Fiat, mangyari. Mangyari.
Hindi siya negative, negative, baka hindi pwede mangyari ito. Hindi, fiat. Fiat. The word of Mary, fiat. Ako ang alipin ng Panginoon, pero fiat. Maganap. Maganap. Okay. Mula doon mga kapanalig, nagkaroon na po ng step forward ang kaligtasan. Bunsod ito ng hula din ni Isaiah sa chapter 7, verse 14. Isang dalagay maglilihi, isang batang lalaki ang sanggol, at tatawagin siyang Emmanuel. Dito sa first reading kanina, hindi binanggit yung ibig sabihin Emmanuel. Pero dito sa ating reading sa scriptures, dahil hindi po lahat nakakaintindi ng Hebrew, yung salitang Emmanuel, ibig sabihin nun, mas eksakto sa Tagalog Emmanuel, sumasa, atin, El ang Diyos. Sumasa atin ang Diyos. Mas eksakto yung syllabication niya. Sumasa atin ang Diyos. At si Jesus, ang pangalan niya, papangalan siyang Jesus, which means God is salvation. Nagliligtas ang Diyos. Doon nagsimula yung pagsugot niya. At tuwing tayo magsasalita ng ako'y alipin ng Panginoon, nagaganap ang kalooban ng Diyos. Mga kapanalig, marami nagtatanong sa atin, bakit kayo mga Katoliko, mahal na mahal nyo si Mama Mary? Anong meron at mahal na mahal nyo? Di ba kaya Mariolatry yan? Sinasamba nyo ang mahal na Birhen. Sagutin nyo po ng ganito, kapatid, ipakita mo sa akin ang turo ng Santo Papa na nagsasabi na sambahin nyo si Mama Mary. Magpakita kayo ng dokumento o sino man paring kilala nyo nagsabi, sambahin nyo si Mama Mary. Ang sagot po doon, wala. Never tinuro ng Santo Papa, hindi ko tuturo, hindi mo tuturo ng ibang pari dito sa Radio Veritas, sa Salmang Simbahan, na sambahin ang mahal na Birhen sapagkat hindi po natin siya sinasamba. Bakit ba ipinipilit nila yun sa atin na hindi naman? Same as sa statues, mga kapanalig, no? Wala pong tinuro sa atin na sambahin ito. Kung ang watawat binibigyan natin ng saludo, naglalagay tayo ng mga bulaklak sa harapan ng monumento ng mga santo ng mga bayani. Ano naman, kung gamitin naman natin ang larawan ng mga banal, hindi naman to sinasamba. Wala pong turong ganyan ang simbahan. Ibig sabihin, hindi po ito object of salvation, but of worship, but a reminder, paalala. At bakit si Mama Mary? Tuwing nagdarasal tayo ng rosary, mga kapanalig, ito yung katwiran po natin dyan, inuulit lang natin yung sinabi ng Bible Ano po ito? Narinig natin yung isa. Sinong bumati kay Mama Mary? Anghel. Anong sinabi? Aba, walang Ginoong. Matuwa ka, magalak ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa isang salita natin sa luwang Tagalog, Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Angel Gabriel. Ang pangalawang mga kapanalig, sinabi ni Elizabeth, pinagpala ka sa lahat ng babae at pinagpala rin ang laman ng iyong sinapupunan. Sino may sabi nun? The Holy Spirit through Elizabeth. In other words, hindi galing sa tao to, galing sa Scripture. Inuulit lang po natin yan tuwing may rosary. At kung ang Diyos, through the angel or through the Holy Spirit through Elizabeth, ay binati si Maria at pinuri siya, mga kapanalig, sino tayo para hindi purihin ang mahal na Birhen? Galing na sa bibig ng Diyos ito. So, mga kapanalig, wag po tayong sa mawalan ng puso sa paglapit kay Maria. Hindi po niya tayo ilalayo. No? Hindi na tayo ilalayo. Lagi niya tayo ilalapit sa ating Panginoong Kristo. At siya po rin ay nanay natin. Sa mga panahon ng kadiliman, sa panahon ng pagdapa, tulad ng pagdapa ng Panginoon nung baby pa siya. Nung maliit na bata, ang ating Panginoon, kanina po siya nakarely, no? Lalong nakita natin ito sa Passion of the Christ, pag nadadapa ang baby o child Jesus, andun ng nanay. To the end, until the end, hanggang sa kanyang pagkapako sa krus, the mother was there. At gaya niya, bubulong din siya sa ating Panginoon, wala na silang alak. Lapit lang po tayo sa ating mahal na ina, at surely, mga kapanalig, hindi po tayo ilalayo niya sa ating Panginoong Kristo. At pag nadadapa ka at wala kang mapuntan, wala kang masaligan, ngayong araw na ito, nagsasabi sa iyo, kapatid, hawakan mo ang mantil ng mahal na ina at ibabangon ka niya. Hindi ka niya ilalapit sa puso niya, ilalapit ka niya sa puso ng kanyang anak na si Jesus, ang ating Panginoon.
Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at maligayang araw po ng ating simbang gabi. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ng kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Walay namin sa iyong pagdating, mula sa lupa at buo ng kabutihat pag-asa't mga puso tapat. Kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa kapwa-kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao, magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal.
Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin na maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Naparirito sa ngala ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Vere Sanctus es Domine, fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tuilore sanctifica, ut nobis, corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui compassione voluntaria tradetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipuli suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio ng Padua at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, kung pag-ibig nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, ipamahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento.
minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawang naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Meron po tayong ilang palatpang sarili. Christus dia vecelipat disos tiu bella premur hostilia darobur fer Sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento,
Alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob, ang mga kapanalig po nating nahihirapan sa mga sumandaling ito na ating pinagdarasal. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y makipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ng ang Panginoong nagpapabanal na pumuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ang mga may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at may pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob. Pumabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Cantum ergo sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fide
venitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo precetis tieis, Omne delectamentum in se habente. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mystere venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugeter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. 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 Be